So mga kababayan, ito na ba? Ito mga kaibigan, sakto ito dahil nakamotor tayo ngayon. So ikutin natin ito and papunta tayo doon sa Divisoria, which is from Intramuros Bridge. Although na-cover ko na to nung nakaraan, pero naglalakad lang kasi tayo noon kaya medyo syempre mabagal. But at this time, and nakamotor tayo kaya samahan niyo po ako na ikutin natin at ipapakita ko po sa inyo yung mga sitwasyon dito under the leadership of Mayor Isko Moreno. So dito, ito yung Intramuros Bridge na kung saan nga po, which is ito naman ay nagawa noong panahon po ni former President Rodrigo Duterte. Pero mga kababayan, kita nyo naman kung gaano kalinis ang ngayon dahil nga po isa yan sa mga utos ni Mayor Isko Moreno na talagang linisin ang buong Maynila and alisin yung mga tulunggis. Diba napakarami ng mga nahuhuli na kung saan talagang namimidya yung mga gumagawa ho ng hindi maganda dito po sa Maynila. Yan yung sinabi ni Yormi na may gobyerno na po dito sa Maynila kaya wag kayong magpapapasikat-pasikat, no? And papunta tayo doon, although dadaan tayo dyan sa Pier 15, yung R10 dyan, and diretso tayo sa may doon po sa may Divisoria. Eto mga kababayan, mapapansin natin dito sa location ho nito. Although okay naman, dito tayo ngayon sa anong location na ito? Diyan po sa Palasyo, anong tawag dyan? Yung Comelec. Ayan, then ikot lang tayo dyan, then papunta na tayo sa may Divisoria. So dito naman, okay naman, and kahit papaano, nabibigyan din naman talaga ng maayos na kalinisan sa location ho na ito. So, ayan, so ikot tayo dito banda sa magkakanan lang tayo dyan, then konting move ay Divisoria na po yan. Okay? So, dito mga kababayan, gusto nyo mamasyal, gusto nyo sumakay ng kabayo, although marami yan dito sa may part po ng Comelec, and marami yan. Okay naman, marami din talagang namamasyal dito, and marami din dito palaging tao kasi nga syempre, lalo na kapag election time, marami hong nagrarally ho dito. So, malinis, okay naman. So, wala na yung masyadong yung, alam mo yon yung mga nagkakalat-kalat dito, talagang tinuldukan na talaga yan ni Mayor Isko Moreno. Diba? Kaya yung mga dyan, yung mga natitirang tulunggis, magbago na kayo. Dahil sabi nga, masyado ng maliit yung mundo ho ninyo. Ayan. So, mga kababayan, dito sa road ho na ito, marami kasi talaga dito mga dumadaan, yan nga mga container. And dito din kadalasan na kung saan may mga kinukuha. Yung, alam mo, nadaanan ko yan dito yung mga kumukuha-kuha ng mga gulong, ganon. Marami yan dito, lalo na kapag paggabi na. Nung panahon, noon. But at this time, wala na, mga takot na ho ang mga yan. So dito okay naman and maluwag ho ang kalsada dito. Wala naman din mga pumaparking sa kaliwa and sa kanan. So maganda. Okay. Walang tulunggis. Okay, so saglit lang, magano lang tayo. Maghinto lang tayo saglit. Siyempre bibigyan natin ng pagkakataon na mauna sila. Sabi nga pa, bilang driver, dapat maging mapagbigay ka. Kasi sisilipin natin yung Divisoria. Kasi nga ang Divisoria, isa yan sa napakaraming tao talaga dyan. Isa yan sa talagang very crowded. And syempre kapag maraming tao, maraming basura. So kapag kayo mga basura naman ay hindi ho nabigyan ng maayos na pagmamanage, talagang magkukos ng hindi ho magandang sitwasyon sa isang lungsod. No, kaya nga isa yan sa mga binigyan pansin ni Mayor Isko under sa kanyang leadership na kung saan ay talagang magiging priority din yan na dapat maisaayos yung mga basura. Kasi nung hindi pa po naupo si Mayor Isko, hanggang sa ilang araw bago siya maupo, talaga namang naging dagat ho ng basura itong Divisoria. Kaya nga dadaanan natin titingnan natin kung ano na yung sitwasyon doon, kung okay na ba, kung ganun pa din or okay na ba ngayon. So at least, diba, to see is to believe. Yan naman ang laging sinasabi ng ating mga kababayan. No? To see is to believe. So sa pagkakataon ho na ito, papatunayan ko ho sa inyo na talagang maganda at malinis na po sa Divisoria. Dahil nga mga around 4:30 in the morning, halos everyday yan, everyday talaga yan, na kung saan nga po ay talagang nagpa-flashing dito sa bahaging ito ng Divisoria. So abangan nyo, maya-maya ho yan. Para at least, diba, talagang marami diyan mga kababayan natin, mga part pa sa mga probinsya, talagang dumarayo yan dito sa Divisoria kasi nga, sabi nga nila, talaga namang mura yung mga bilihin ho dito. Even ako, nung kami ho ay nasa province, talagang dito pa kami pumupunta sa Divisoria noon para lang mamili ng mga school supply. So at this time mga kababayan, mas okay na kung saan maipapakita ko sa inyo kung ano na nga ba ang sitwasyon ho dito. So tingnan natin. So dito may nakita ako dito na parang
binubuntutan nitong MTPB pero hindi ko alam kung ano yung dahilan, kung ito ba hinahuli niya or ano, hindi ko alam ha. So yan lang, na-ispatan lang po ng ating camera and syempre naka-curious lang din po ako. Hindi ko na inalam mga kababayan kasi ako naman gusto ko lang ipakita yung location ho na ito. So yan. Malapit na tayo, although dyan sa mga bandang mga ilang metro from now, ay talaga namang ano na yan, yung kabuuan na yan ng Divisoria, yung talagang very crowded noon na kung saan ngayon, ay hindi na ho gaano. Dapat lang ho na talagang yung atin naman mga vendors, hindi naman tayo against sa kanila, sapagkat yung ginagawa naman nila ay para po sa kanilang pamilya, ngunit ilagay po natin sa tama, lalo na yung mga basura po natin. No? Pero sabi nga ho, kung walang pangil, ang namumuno ay mahirap sumunod ang kanyang nasasakupan. Totoo yan mga kababayan kasi marami talaga, hindi natin maiwasan na may mga tao talagang walang disiplina sa kanilang mga sarili. Ganun Pinoy di ba? Marami ho dito talagang isipin mo balat ng kindi, kapag katapos kain hulog lang, sigarilyo hulog lang kung saan saan. So, di ba? Ganyan ho ang talagang marami talagang ganun mga kababayan. Even nga kapag tayo ay nagmamaniho, di ba? Pansin mo may mga nagsisigarilyo pa diyan. Marami po sa mga driver, alam po nila yan at nakikita po nila yan. So, which is yan na naman po talaga ay mahigpit po na pinagbabawal. So dito na tayo mismo sa may Divisoria and ito na. So nakikita na po natin. So marami na nga din mga nakaready dito mga kababayan ng mga gulay, prutas. Ayan kita nyo naman talagang malalaki and yung tumpok. So ganyan po ang sitwasyon ho dito. Pero very good news dahil malinis na. Kita nyo naman yung mga barkid dyan and yung ating mga tricycle, nakahilera sila ng mas maayos. And dito, be careful kapag kayo dadaan dito at kayo nagdadrive sapagkat talagang kaliwa kanan kasi dito yung mga tumatawid So delikado. Yan. So yung barricade naman, mga siguro 3 days after maupo si Mayor Isko, talagang pininturahan agad dyan. Kasi ano na yan putik-putik na yan. And salamat naman sa talagang nakipagtulungan upang yan ay talagang tuluyang mapaganda. So dito, be careful once again dahil nga maraming tumatawid. And malinis mga kababayan, hindi katulad noon, talagang puro basura, maamoy, mabaho, maputik, itong location ho na ito. But syempre pumunta ako dito at dumaan ako dito mga around 9:30 in the morning. So tapos na po ang pagpa-flashing dito. Back to normal operation yung mga business po sa lugar ho na ito. Dahil mga 4:30 kasi tuduhan na yan ng flashing dito Mga around before 6 or mga 6 or to 6:30 tapos na po ang pagpa-flashing po dito. So back to normal na po operation ng ating po mga kababayan na nagbi-business sa lugar po na ito. So once again mga kababayan, salamat and thank you po sa inyong patuloy na suporta sa ating Mayor Isko Moreno sapagkat nabigyan na naman ng kaginhawaan itong Maynila. And alam naman po natin, marami talaga sa mga hindi lamang sa mga taga Maynila, sa mga dumadaan dito, talagang mas binibigyan po nila talaga ng pasasalamat si Mayor Isko Moreno. Talking about the kriminalidad, so isa yan sa mga talagang ipinangako ni Mayor Isko na talagang susugpuin yan under sa kanyang leadership. So thank you dahil parang hinihintay ho natin na talagang totally maging katulad po ng Davao City. Ang Davao City kasi mga kababayan, to be honest with you, talagang very peaceful and hindi ka matatakot na ikay dumaan ng anumang oras, walang snatcher, walang kung ano-ano pa man. Alam mo na patunayan ko yan dahil one time nung ako po yung nagstay sa Davao and umalis ho ako mag-isa diba? Sabi ko, syempre, dala ko pa yung cellphone ko, nag-video ako, sabi ko kapag ka ito ini-snatch kasi dumadaan pa ako sa may mga location kasi hindi naman lahat doon maliwanag So, siyempre may mga mapupuno na lugar. Pero wala ho, hanggang sa nakauwi ho akong ligtas. So, ganun. Ito, isa yan sa mga ninanais po natin na maging katulad din talaga ito. Totally itong Maynila. And patungkol dyan sa mga spaghetti na mga wire, yung mga kuryente, isa na yan po sa mga inutos na rin ni Mayor Isko na dapat ay ayusin. So, pero di hamak na mas okay kung darating yung time na ito po ay mailagay na sa ilalim para wala na yung mga spaghetti ho na yan.